Maraming salamat po, Ma'am Rowena. Thank you so much. Pinasaya mo ang aking puso. Amazing morning po sa ating lahat. Magandang gabi, may kutigo ako. Magandang gabi po sa atin. Isang malaking karangalan po para sa akin na magiging tagapagsalita ngayong gabi. Ako po si Edna Villanueva Padamada, taga-Baay, Batak, Ilocos Norte. OFW dito sa within, kung bibilangin ko, 1, 12, 4, 16, 19 years na ako dito sa abroad, kung bibilangin ko lahat. Kasi 3 years ako sa Dubai, and then 4 years ako dito sa Hong Kong nung ako'y dalaga pa. Tapos ngayon na ay 12 years na ngayon, hanggang ngayon 12. Um, Nako po, talaga naninervyos pa. Go lang, men. Naniniwala po ako na mahalaga na maibahagi ko ito ah, upang mapaghandaan ninyo na mapakinggan sa pamamagitan ng aking salita, ay tiyak na makakakuha po kayo ng napakahalagang inspirasyon po at magbibigay daan tungo po sa tagumpay ng ating buhay. Maraming salamat po at masaya po akong makasama po kayong lahat. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya dahil yung aking ama noon ay fisherman, tapos farmer siya. Pero yung sa farmer ay nakikikuan lang sa mga mayroong lupa. Ganon kahirap ang buhay namin noon. Hindi sana ako nakapag-aral ng high school kung hindi ako sumama sa lola ko sa Pangasinan. Sa edad na murang after graduation ng elementary, mga 11 yata ako noon. Sumama na ako kasi kinuha ako ng lola ko sa Manawag, Pangasinan. Doon ako nag-aral ng high school. Habang nag-aaral, nagtatrabaho ako sa bahay nila. Tumutulong sa pagbebenta ng school supply kasi magkatabi yung isa ang pader ng high school at saka yung bahay nila. May konting grocery, kaya sa tuwing recess, umuwi ako sa bahay ng lola ko para magbenta, tutulong na magbenta at makapagmerienda na rin habang nag-aaral. Pagkatapos ng high school na ako, umuwi na ako sa amin. At yun, kumuha lang ako ng mga experience, pupunta ako na magbenta sa mga doon sa mga damit noon, tapos nagpunta ako ng grocery, nagpunta pa ako sa Ermita, Maynila. Pero isang katulong yun hindi sa mayroon akong kapitbahay doon sa Baay na kumuha sa akin. Isang taon ako na mahigit doon. Tapos bumalik ako ng Ilocos. Yung auntie ko na nasa Dubai, nangangailangan sila ng tatlong katulong. Kinuha kami na direct hire. Ako, yung kapatid ko at isang taga sa amin. Nagpunta kami doon. Malakas yung loob ko kasi tatlo nga kami pupunta doon. Sa murang edad ni 18 years old, nagpunta kami. Sa kasamang palad, ako lang ang medyo tumagal. Nagtatlong taon ako doon. Yung kapatid ko, isang taon lang na mahigit. Yung isang buwan lang na mahigit na nandun siya. Napauwi siya kasi nakahanap ng among hindi maganda.
kasi yung mga walang pinag-aralan na Arabo, sinasaktan kaya hindi siya nagtagal. Tapos, no, after 3 years, umuwi na ako, napauwi ako dahil di ko alam nangyari dun sa tungkol sa bata. Buti na lang ako'y napauwi. Nakauwi na ako ng Pilipinas. Nag-apply ulit ako ng Hong Kong na naka-4 na taon ako dito nung ako'y dalaga pa. Tapos, nakilala ko yung before na pupunta ako ng Hong Kong, nakilala ko itong boyfriend ko na naging asawa ko. Childhood ko siya kasi classmate ko siya ng elementary. Kaya nga lang hindi kami masyadong close. Kaya nga lang medyo magkapit bahay kami. Nagpunta siya na kukuha ng isda doon sa Dakil, malaking lawa sa amin. Madadaanan niya yung bahay. Tapos isang gabi namasyal siya sa bahay. Sabi ko hindi ko sukat akalain na kasi medyo magkapit bahay kami. Ayun, nanligaw ng mahigit 1 taon na mahigit nanligaw bago ko sinagot. Tapos, ayun, pumunta ako dito sa Hong Kong. After 4 years, umuwi na ako. Ikinasal kami. Nagkaroon kami ng 2 anak na babae. Graduate na yung isa at saka yung isa nagre-review na. Patapos na nitong next year, if God willing, matatapos na yung isang anak ko na yung bunso. Sa kasamang palad, ito pala yung naging asawa ko. Akala ko noon, isa siyang Kristiyano. Kasi nung kami girlfriend, boyfriend pa lang, nakikisama siya sa mga Bible study. Nagbaptize pa siya. Ang masakit sa akin ang akala ko totoo siya. Nung pagkatapos ng kasal, ayun, nag-iba na yung ugali. Kaya pala, mas maganda pala na kilalanin mo muna yung boyfriend mo bago ka magdesisyon na magpakasal sa kanya. Malaki kong pagsisisi. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil meron akong 2 anak na mabubuti. At hindi naging sakit ng ulo ko. Hindi ako nagkaroon ng sakit ng ulo sa mga anak ko. Sa asawa ko lang nagkaroon ako ng sakit ng ulo, lahat na naranasan ko sa kanya. Nung ako'y nagpunta na dito, kasi after ng mga grade 5, grade 6 na yung mga anak ko, bumalik na ako dito year 9, 2013 yata noon. Until now, nandito pa. Gusto kong bumalik na dito kasi magha-high school na yung mga anak ko. Kasi hindi kasi yung sahod niya na sa mama nagpapasada doon sa amin. Hindi kasya. Kaya inisip kong bumalik dito. At yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon at natapos na rin sila. Ang masakit lang sa akin yung asawa ko. Maraming mga kalukuhang mga ginawa, hindi lang sa isinasanla yung mga motor namin, at saka yung mayroon pa kaming NMAX. Ilang beses yan isinanla kung magkano yan. Buti na lang yung mga kapatid niya, tinutulungan kaming binabayaran nila yung iba. Pero yung iba galing sa akin. Tapos 2 beses siyang nadisgrasya. Tapos may taon na
kinuwento yung anak ko sa akin, dalawa sila. Yun ang hindi ko talaga makakalimutan, na yung mismo mga anak ko pa ang nagsabi na mayroong babae yung asawa ko. Ang masakit pa yung ex pa niya. Ex niya, dating girlfriend niya. Pero yung ex niya, meron naging asawa nun, kaya nga lang lasinggero daw yung naging asawa, at yun, naghiwalay daw sila. At yun, nalaman namin na nangungupahan daw sila doon sa San Nicolas. Kasama niya yung anak niyang bunso. Pero may panganay siyang anak na nag-asawa na. Ang masakit doon, may isang lalaking nag-message sa akin na nasa church, linggo pa yan, nasa church pa ako, binuksan ko yung cellphone ko. Sabi niya sa akin, ate, sabi niya, hindi mo ba alam na ganito? Sabi niya, na nagsasama sila Uncle Boltron pa. Tapos sabi niya, at saka si Susan, ganun ang sabi niya, na kasama ko sila dati. Yun pala, nagkakasama sila, yun pala, may utang itong babae sa kanya na less than 20,000 yata. At masakit doon, garantor pa tong asawa ko. Iyon ang alam ko noon, yun na yung sabi ko sa sarili ko noon, ayoko na. Give up na ako. Sinabi ko sa mga anak ko, sabi ko, yung mga anak ko, uwi na kayo doon sa bahay, sabi ko. Uwi na kayo yun doon sa family house namin, doon sa Nangguy, sa Paway. Sabi ko, uwi na kayo. Hinanda nila yung mga gamit. Pero silang mag-ama na, yun, ini-record yung mga anak ko kung anong mga usapan nila. Inamin niya. Inamin yung asawa ko na may babae siya noon. Pero hindi ko alam, baka hanggang ngayon mayroon pa. Sino ba naman kasi aamin na kung may babae yung tao? Aamin ka pa ba kung ikaw? Di ba hindi? Hanggang sa, ayun, nadisgrasya pa, yung huling disgrasya niya. Ang masakit doon, ako pa yung nadisgrasya na nga siya, nasira pa yung NMAX namin. Yun, nakuha yung paa niya, na pit-pit yung kamay niya. Sa akin, ganing lahat yung mga yun, nagpa-doktor siya. Tapos, ang sabi nila noon, lagyan ng bakal yung kamay niya. Pero sabi ko, ayoko. Bigyan na lang natin ng barley. Sabi ko, ayun, nakainom yata ng mahigit na 10 box. At yun, awa ng Diyos, walang bakal yung kamay, yung dalawang kamay niya. Kahit na ganun ang ginawa niyang asawa ko, andun pa rin yung pag-intindi ko sa kanya. Kasi tayong mga OFW, yun talaga, yun na ang patungo kapag tayo umalis na. Naghahanap yung mga asawa natin ng mga yung kaligayahan nila siguro, kasi wala tayo sa tabi nila. Tapos ayun, hindi nila matiis, hindi sila makapagtimpi siguro. Pero tayo mga babae naman, nakakapagtimpi naman tayo kahit nandito tayo sa abroad. Bakit hindi ko lang alam, kasi yun siguro temptation. Sabihin mo na lang temptation sa kanila. Tapos yun, akala ko noon maghiwalay na kami, talagang give up na ako, wala na ako, iyak ako sa kapatid ko, sa biyenan ko. Hindi naman nila kuhan kahit sa mga hipag ko. Hindi nila pinapaboran yung kapatid nila, anak nila. Sabi nila kung ano ang decision mo, sabi niya sa akin, ikaw ang masusunod. Yun ang sabi niya mga hipag ko. Kaya ayun, tapos nag-usap silang mag-aama nun. Nag-iyakan silang tatlo.
Tapos sabi niya, tapos ang sabi ng tatay niya, sige, sabi niya, kung masakit daw magsalita yung mga anak ko sa kanya. Di, ngayon, noong nagsalita yung mga bata. Tapos, baka mas masakit na naman kayong magsalita kapag makatapos na kayo ng pag-aaral. Parang ang pagkasabi niya sa mga bata. Pero sabi ng mga anak ko sa kanya, mamili ka, yung babae mo o kami. Yun ang sabi ng mga anak ko sa kanya. Sabi naman ng asawa ko, siyempre kayo ang pamilya ko. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam kasi yung dati-dati siya, yung asawa ko nung hindi ko nalaman na may babae siya ang humahawak sa pera na tuwing nagpapadala ako. Pero nung nalaman ko sa mga anak ko na diretso. Pero humihi yung kung ano yung pera na nasa mga anak niya, humihingi pa rin siya. Nagpapasada siya, may pera siya, may sarili siyang pera. Sabi ko, bakit kumukuha ka pa sa mga anak mo? May trabaho ka na nga. Kulang daw. Sabi ko, saan mo inilalagay lahat yung mga ganito mo. Sabi ko, marami akong mga question sa kanya. Sabi nga ng kapatid ko, hiwalayan mo na siya. Pero sa bilang isang Kristiyano, para yun sa tanan ng buhay ko, ayoko sana na yung mawasak ng isang pamilya. Dahil malalaki na yung mga anak namin. Bilang isang Kristiyano, ayoko na makita ako ng yung mga kamag-anak namin na ang aming pamilya ay wasak. Kaya pinipilit ko na pinipilit. Tapos sinabihan ko sa asawa ko na huwag nang ulit gawin. Pero kapag may nakita ulit ako na meron pa kayong mga communication sa babae mo. Isa na lang, sabi ko. Bigyan pa kita ng isang tsansa. Pero kapag may makita ako, wala na. Hindi mo na ako magkikita kahit kailan, sabi ko, kahit na malapit. May magkalapit lang kami ng bahay. Kaya yun, hanggang ngayon, wala pa naman. Okay kami ngayon. Salamat sa Diyos at andun ako na yung malawak yung pagkaintindi ko sa kanya. Inaaway pa ako ng yung panganay ko noon. Sabi niya, Mama, martir ka. Yun ang masakit na sabi ng anak ko. Sabi ko, hindi mo maintindihan, sabi ko sa anak ko, hindi mo maintindihan kung ano yung nais ko. Ayoko yung mawasak ng ating pamilya. Kaya, kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko, pwede kitang ibigay sa kanya. Punta ka doon kung doon ang gusto mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Pero sabi niya, mas mahal ko kayo kaysa sa kanya. Yun ang sabi niya. Tapos, ayun, hanggang ngayon, nung ako'y nagbakasyon, okay naman. Pero, before na pandemic, dahil sa maalala ko, dahil sa mga nangyayari sa akin dito noon, nagkakasakit ako, tumataas yung BP ko, nagka-depression ako ng ilang buwan. Nung nawala ako dito sa mga Zoom na mahigit na 1 taon, may sakit ako noon. Ayokong magipag-usap sa mga tao, ayokong lumabas. Lalabas lang ako kapag ako'y pupunta sa palengke, mamamalengke ng pagkain namin. Ayoko pang yung nakikipagkwentuhan sa yung mga kakilala ko. Kaya
Kaya ako'y tumigil nun. Nangyari. Ba't nawala? Andiyan ka pa, Meds. Hindi pa. Tapos, itong kwarto ko wala siyang bintana. Kaya ayun siguro, kaya ako'y nagka-depression to siguro. Dahil yung araw na namatay yung mother ko, ayun, meron pa akong depression doon. Ang maganda pala doon, nung ako'y umuwi, lagi akong lagi akong pinagpapawisan. Tapos, uminom ako ng barley ng 3 times a day. Kaya ayun, unti-unting nawala. At yung parang bumalik na yung dating sigla ng katawan ko. Kaya salamat sa Amazing Barley. Yun ang nakatulong, laking tulong sa katawan ko na yung kahit pala isa kang talagang Yung- talagang nawala na naman. Wala yung video mo. May tumawag kasi. So, ayan. Yung video. Saan na? Ba't nawala? Na ano, Nawala. na-pause mo yung video. Oo, nawala. May tumawag kasi. Ayan. Ayun. At yun, buti na lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon nung umuwi ako, pinagpawisan ako dahil inom ako ng barley noon 3 times a day ang ginawa ko. Tapos, yun, nag-exercise ako nung ako'y nasa Pilipinas. At yun, awan ng Diyos ay tinuloy ko nung ako'y bumalik dito nung uminom. Tuwing gabi nag-exercise kami sa park. At yun, tapos parang bumalik na yung dati kong, yung nais ko na, yung naging masigla na yung katawan ko. Dahil siguro sa mga problema, dahil sa asawa ko, tapos namatay yung nanay ko, doon siguro, hindi ko nakayanan siguro. Buti na lang, mahal na pa rin ako ng Panginoon. Napagtagumpayan ko yon. Tapos, siguro, kung anong will ni Lord, kami pa rin ng asawa ko. At tapos yon, after 9 months, kapag if God willing, matatapos na rin yung bunso ko. Amen. Ako po si Edna Padamada. To God be all the glory. Salamat. Ayan, isang puso naman para kay Mentor Edna, yun na narinig natin, no, yung kanyang talagang journey. Sabi ko nga nung ginawa ko yung video, I really don't know, no, yung kanyang story, life stories. Pero sabi ko nakita ko yung sabi ko yung kanyang mga pictures in there. Sabi ko there's something, no, deeper. Pero talaga narinig natin ngayon and we're so excited. So ayan, excited na bang lahat para sa ating question and answer? Yan, grabe, no? So, ito na ang ating question and answer. Huwag kang mag-alala, Mentor Edna. Wala tong maths, walang science. Ayan, so, puro-puro lang tayong it's about life, okay? So, unang-unang tanong natin, ano? So, bakit ka nagtrabaho abroad? Ayan. So, why did you work abroad? Dahil po sa kahirapan po sa buhay, kinagisnan ko na mahirap, kaya ninais kong pumunta rito dahil kulang na kulang yung kita ng asawa ko noon. Kitang-kita ko. Elementary pa lang sila yung mga bata noon. Kung buwan ng August, September, wala nang kung magpasada siya, wala, kunti lang yung makukuha niya. Kaya napag-isipan ko na
bumalik talaga. Dati na ako kasi nag 3 years ako sa Dubai noon. Kaya ginusto kong bumalik para sa mga anak. Yun lang po. Ayan, yan. So, totoo naman yan, eh, no? So, karamihan talaga doon sa mga OFW, bakit bumabalik, di ba? Kasi meron tayong sacrifices for our family, no? So, ito, second Opo. question, ayan. Ano yung pinakamahirap na naging karanasan mo habang nasa ibang bansa? Mm, ang napakahirap nga yung naging karanasan ko yung lagi nga akong nagkakasakit. Nagkakasakit dito. Tuwing winter, ayun, andun na yung ubo, andun na yung sipon. Lagi akong pinapadoktor buti na lang mabuti tong amo. Pinapadoktor. Tapos, ayun, nagkaroon ako yung hindi ko talaga makalimutan yung pero wala akong pinagsabihan na ganun yung nararamdaman ko yun pagka-depression ko. Wala akong pinagsasabihan pero nahahalata pala nila. Kasi para ako minsan nun napapatulala yung iniisip kung anong iniisip mo bakit ganyan ka. Hindi ako nagsasalita. Yun ang hindi ko makakalimutan na nangyari sa akin at saka itong asawa ko na wish ko na sana hindi na siya bumalik sa babae niya. Amen. 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 Ayan, di ba? So, there's nothing to fear, no? Kapag sinurrender natin yan sa Panginoon, di ba? So, ayan. So, next question natin, ayan. Masaya ka ba kahit yung wala ka sa piling ng pamilya mo, di ba? So, you are trying, lahat naman tayo, we're trying to be happy, di ba? Pero as of now, ano ba yung nararamdaman ni Mentor Edna? Sa ngayon po, halo po. Masaya ako dahil napagtapos ko na yung 2 anak ko. Ilang buwan na lang para ako'y wala ng gastusin para sa akin na lang. Masaya ako dahil um, um, itong amo ko medyo okay. Wala akong problema kung minsan may topak lang. Ah, yung mga alaga ko okay naman sila. Masaya ako dahil lagi akong nag-serve sa Panginoon sa church, kahit sa mga tao dito sa paligid namin, kung mayroong nangangailangan ng tulong, ayun, tinutulungan namin yung kasi kung may mga kahit noon pa, kung may mga makita kaming mga OFW na hindi pinapakain, walang mga pagkain kasi yung mga ibang amo naman dito. Ayun, binibigyan namin kung kasi food allowance naman ako nakakapagluto. Kaya pwede kaming may share namin yung pagkain namin. Yun lang po. Kaya masaya din ako. Ayan, amen. So, di ba, sabi nga, no, every season, we must praise the Lord, di ba? Sa lahat ng Opo. season sa buhay natin, no? So, ayan. So, ito pa, next question din natin, yan. Mentor Edna, ano yung pangarap mo? So, ano yung mga pangarap mo at malapit mo na bang maabot yung mga to? Simple lang naman akong tao eh. Ah, ang pangarap ko ay malapit nang matupad yung matapos yung mga anak ko. Tapos yung lang matapos ko yung family house namin kasi doon ang plano kong pagandahin at doon na ako titira. Dahil kung ano man ang mangyari, sasama man yung asawa ko o hindi, doon na ako titira talaga. Pag uwi ko, ang plano ko na kahit na hanggang Sapphire lang ako dito sa I Am Worldwide, doon ko na ituloy. I-continue ko po ang magiging member po dito sa I Am Worldwide po.
Ayan. Ayan. Thank you so much, Mentor Edna. So ito question to lahat actually sa isang OFW no, na kapag malayo sa anak, 'di ba? 'Di ba? So may instances o naranasan mo na ba na naging pakiramdam mo you are strangers sa sarili mong pamilya, ayan sa parang kang estranghero nung dumating ka. Na-encounter mo na ba 'yun? Opo, yung panganay ko po. Na-encounter ko po yun sa kanya dahil mas malapit ako dun sa bunso kasi. Kahit na kung kami ay nag-uusap, ay yung panganay ko, lumaki sa lola. Lagi sa lola noon, nandun sa lola niya. Kaya medyo lumayo yung loob niya sa akin. Pero hindi niya ipinaramdam na niya galit siya dahil yung hindi ko ibinigay sila ay nakitira yung anak ko sa mga biyenan ko na babae, yung kasama lang nila. Pero kapag nandun yung asawa ko sa bahay, ayun na naman, babalik na naman yung anak ko. Pero lagi dun sa lola at lolo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit na ako'y malayo sa kanila, naging mabuti silang anak. Ah, ah, Proud ako sa dalawa kong anak dahil kahit na ganun yung ama nila at malayo ako, may takot sila sa Panginoon tapos alam nila ang tama at mali. Kaya yun, laking pasasalamat ko sa Panginoon dahil andun yung mga belas, tawag doon sa asawa ng kapatid ng asawa ko. Bilas ba nun? andun yung, andun yung asawa ng bayaw ko, siya ang tumitingin sa mga anak ko habang ako'y wala noon. Ayan. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya, laging nakasubaybay sa kanila. Yun lang po. Ayan. So nabanggit mo din kasi Mentor Edna kanina na nakaranas ka within 1 year, 'di ba? Yung depression. Paano mo hinaharap yung mga ganitong kind of instances na yung pangungulila sa pamilya, 'di ba? Tapos yung depression, paano mo siya na-cope up? Sabi ko nung yung naranasan ko yung depression, lagi akong nananalangin sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung ano man to, sabi ko sa Kanya, i-commit ko lahat sa'yo. Ikaw ang bahala sa buhay ko. Yun ang sabi ko. Tapos, lagi akong, para yung mawala yung depression, yung kahit na pinipilit ko yung sarili ko noon na nakikipag-usap sa mga kakilala ko, doon sa mga anak ko, na lagi yung para maging masaya ba na hindi lang laging tahimik kasi ako'y isang tahimik, hindi ako talaga dati hindi ako hindi yan ako nakikipag-usap sa tao kapag hindi niya ako kausapin. Pero sa ngayon, kahit hindi ko kilala, talagang kinakausap ko. Yun lang po. Ayan. So, eto, ano yung nagpapasaya sa'yo bilang OFW? So, for now. Bilang OFW, masaya ako dahil marami akong natutulungan ng mga OFW dito sa Hong Kong, lalo na lalo na yung mga kapitbahay ko. Nag-share din ako ng mga about sa barley, tapos yung kung anong problema nila. Yan, kasi nagkukwentuhan minsan kami sa baba, problema nila, nakikinig lang ako. Kaya ako'y masaya na tumutulong sa mga kapwa OFW dito. Tapos masaya
ako dahil itong amo ko ay hindi po na at kahit itong mga alaga ko sabi nila ah, kahit hanggang kailan daw po ako dito kahit matanda na daw yung mga alaga ko dito pa rin daw ako pero sabi ko kukuha na lang kayo ng ibang auntie sabi ko para mag-alaga sa inyo kasi hindi naman ako forever dito. Yun ang sinasabi ko sa mga alaga ko kasi ayaw nila talaga ako umalis. Kasi ako yung nagpalaki yung itong dalawang babae kasi ako yung kasamang nagpalaki sa nanay niya. Ayan. So Yan. eto, may pang-ano pa ako, may tatlong question pa ako para sa ating first part, no? So, kunyari, no, yung anak mo, o, di ba? Or pamangkin mo, di ba? Gusto mag-abroad, di ba? So, ano yung mapapayo mo? Yung sa mga ganun taong nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa. Ang maipapayo ko lang sana kung sa mga magnais na mag-abroad, wag na. Lalo kung isa kayong may asawa. Kung meron na kayong trabaho sa Pilipinas na stable, diyan na lang kayo. Kasi mahirap mahirap ang isang OFW. Karamihan na nga mga nangyayari nga yung naghihiwalay. Marami dito mga naghihiwalay ng mag-asawa kung hindi matibay yung babae. Talagang naghihiwalay. Kaya maipapayo ko sa yung mga gustong mag-abroad, huwag na lang. Ah, tiisin na lang kung anong mayroon. Kontento na lang kung anong mayroong buhay sa atin. Yun lang po. Ayan. So, ayan. Two more question para sa ating first part, no, ng ating question and answer. So, eto, Metro Edna, ano yung mga pagbabago, no, nangyari sa iyo simula nung magtrabaho ka sa ibang bansa? Marami pong pagbabago dahil nung ako'y nasa Pilipinas, habang maliliit pa yung mga bata ko, naranasan kong pumunta sa bukid, naranasan kong magbenta ng mga gulay sa palengke, sa mga bawat bahay na malapit sa amin. Nagbebenta ako doon para lang meron akong income na ipapakain lang sa mga anak ko kasi kulang yung na yung pera na nahahanap yung asawa ko. Tapos um, tapos ano yung ibig sabihin? Bakit ngayon patapos na nagnenervyos na ako? Ano ba yung question mo, Mentor Rowena? Ano yung pagbabago Ay, na? Ano yung pagbabago. pagbabago na simula nag-OFW Um, ka? ang Nag pagbabago nito ay hindi na yung kagaya noon na yung mga tao na especially kung yung mga mamamayaman na kamag-anak mo, hindi ka na minamaliit, kilala ka niya, kilala ka na nila. Pero dati nung ako'y mahirap, hindi ako, yung iba, hindi naman lahat. Hindi ka pinapansin, hindi ka kilala na kamag-anak. Pero ang pagbabago nung ako'y nasa abroad na, kilala ka na. Um, ang pagbabago sa aking buhay, ah, malaki rin. Pero ang mahirap dito, kahit naghahanap ka dito ng pera, buwan-buwan is siyempre, um, sinesed mo sa mga anak mo kung anong mga kailangan nila. Wala pa rin ipon. Hanggang resibo lang. Hanggang ilang konting resibo lang naiiwan. Konti lang yung, may mga naitatabi naman, konti-konti, pero hindi marami. Ang buti na lang nakilala ko ang I Am Worldwide. Thank you kay Mentor Ophelia, Ate Rosemary Pagtakunan dahil
Dito ang alam kong may pag-asa, hope na magkakaroon ako ng magandang future dito. Salamat po. Ayan. So ang ating last question no, sa ating first part is, gaano kahalaga sa'yo yung pagiging magkasama no, ng isang pamilya? Napakahalaga sa akin sana, pero mas pinili ngang pumunta dito para sa kinabukasan nila. Pero if God willing, dahil natapos na rin yung mga anak ko at na makaipon lang ng kahit konti na pang business, ayun, nais ko na rin mag-for-good if God willing, na makasama ko na sila, para wala nang argument, wala nang yung mga tanong-tanong, yung asawa ko kasi nais na niyang umuwi. Sana ako kasi tapos na yung mga bata. Yun ang request niya sa akin, pero sabi ko, tapusin ko muna na yung bahay. Ah, Gusto ko may ipon ako. Yun ang sabi ko sa kanya. Yun lang po. Ayun, okay. So that's our first part no, ng ating question and answer kay Mentor Edna. So alam natin na meron tayong na-impart no, siya sa ano natin. Kasi yung iba talagang kumbaga is nakaka-relate, di ba? So talagang na-experience natin. No? So talagang nakaka-inspire at nakaka-motivate yan. And this is it. Ang ating second part of our is Fast Talk. Yeah, with Mentor Rowena. Ayan. So I just want you to ask, walang because or whatever. Gusto ko lang sagutin mo ng isang word kasi or lang to. Okay? So, tatanungin kita lang, Mentor, within 2 minutes lang. Charot. Okay? So, within 2 minutes lang. Fast talk tayo. Okay? Kay Mentor Rowena. So, let's do this. Okay, Mentor Edna. Okay. Wait Okay, first question. Okay, ito na. Okay, tanong. Okay, almusal or lunch? Pag-roads. Mahal, okay. Mahal o mura? Mura. Okay. Uwi o dito, dyan muna sa Hong Kong? Dito mo ng konting taon. Okay. Malungkot o masaya? Masaya. Libre o may bayad? May bayad. Siyempre, mas maganda yung may bayad. Okay. Paghirapan. Saudi o Pinaghirap. Dubai? Dubai. Pagod or Ay, pahinga? pagod. Uwian o mag-ipon pa? Mag-ipon pa po ng konti. Okay. Pera o pamilya? Pamilya sana. Video call or text? Video call. Mas maganda video call. Okay. Mag-isa sa ibang bansa o malapit sa pamilya pero kapos? Mag-isa sa ibang bansa. Practicality. Okay. Pasalubong na gamit o pera na lang? Pera na lang. Pasko sa Pinas o Pasko sa ibang bansa? Pasko na lang sa ibang bansa, magastos sa Pilipinas. Okay. Umuwi ng maaga o matagal pa sa abroad? Umuwi na lang maaga. Nais ko po. Mas makauwi na po. Okay. Malungkot pero mayaman o masaya pero kapos? Masaya na po. Okay. Sariling negosyo o sapat na ipon? Sariling negosyo po. Okay. Matinding pagod o matinding lungkot? Matinding pagod. Okay na yun. Ayan, makalimutan ka ng pamilya o makalimutan ng pamilya? Huwag naman. No pressure. Time is up. Okay, time is up. Ayan. So for our last question. Thank you so much, Mentor. Mentor Ed, napatayin muna natin yung ating tawag dito.
Timer, ayan. So, thank you so much na sa pagsagot ng ating Fast Talk, Mentor Edna. And alam ko naman na this is the last question no, na I'm going to ask, di ba? Okay, so, bakit OFW? Bakit OFW? Ang isang tao. Bakit kailangan ang tao ay maging OFW? Yun ang alam natin na para magkaroon ng pera. True? OFW. Yes, true. It's a practicality naman, di ba? Opo. Ayan. Ayun, Mentor Edna, sa ating panghuli, ano? So, ano yung naman yung pinangahawakan mong verse, no? Na talagang nagiging kalakasan mo everyday? Ang hinahawakan sa Philippians 4:13 po. I can do all his strength what he is strengthen me. Tapos yung as for me and my house will save. Serve the Lord. We will serve the Lord. Oo, yun po. Yes. Yun yung pinanghahawakan ko po. Ayan, sa huling pananalita at huling, kumbaga is talk, ayan, sa ating lahat dito na nakikinig sa'yo. Bago natin ibigay sa ating mentor Isa or mentor Eileen. Anything? Huling, sasabihin ko po. Opo. Maraming salamat po sa ating lahat. Lahat ng mentors, especially yung mentor Rowena, kay Mama G at kay mentor Mama Reborn po. Kahit na masaya po dahil release ko yung nasabi ko yung buong kwento ng aking buhay. Nagpapasalamat ako dahil nandyan kayo na nakinig. Napakaganda pala yung meron kang pinagkukwentuhan ng iyong buhay para yung mai-release mo ba kahit na malungkot man o masaya. Dahil dito sa kwan natin, dito sa Zoom natin, napapasaya ang bawat isa na nagkakaroon ng ganitong sharing po ng talambuhay ng isang OFW. Maraming salamat sa inyong lahat. To God be all the glory po. Salamat.